Magandang araw muli mga kababayan. Araw po ngayon ng Linggo, September 21, at ito po ay sa oras ng 6:20 ng umaga. Ayan, ito pong araw na to ay araw na kung saan lalabas ang sambayan ng Pilipino para maghayag ng kanilang damdamin at maglabas ng galit dito sa ating gobyerno na kung saan mga talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan, bago yan mga kababayan, meron akong gustong ipanood na parinig na video sa inyo patungkol sa pahayag nitong BP Sara na kung saan ito nga si Zaldico at Martin Romualdez ay sangkot nga dito sa may manumalyang blood control at pinangalanganan nga siya noon pa pinalanganan na siya ni BP Sara itong dalawang ito na talagang itong nagko-control ng pera ng bayan natin, at pinangalanan na rin ni mga Diskaya itong dalawang ito na kung saan sangkot nga sa may anomalya ng flood control. Ito, pakinggan po natin itong video nito ni pahayag ni BP Sara. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon, habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez saan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Kasi tinuro na. Ayan mga kababayan, no? At ito nga, talaga naglabas na ng galit dito si BP Sara Duterte. Tama naman si Inday Sara no? At kinidnap nila itong si Pangulong Duterte. Samantalang ito naman ay si Zaldico ay pinahayaan ng Pangulong Bongbong Marcos na lumipad papuntang Amerika. At dapat kung talagang may sinseridad talaga itong ating Pangulo na kung saan talagang gustong panagutin itong mga dalawang ito, ay dapat ikunin nila dito si Zaldico at humarap dito sa atin upang harapin yung mga aligasyon patungkol sa kanyang mga ginawang pagnanakaw nga sa kaban ng ating bayan. Maging ito nga si Martin Romualdez ay sangkot din at nagbitaw nga bilang speaker pero malaya siya. Baka sa araw na ito mga kababayan wala na sa Pilipinas si Martin Romualdez, di ba? Baka tumakas na rin yan mga kababayan. Ngayon pakinggan naman natin itong sagot ng Malacanang ni Auntie Claire, Sinagot ni Auntie Claire itong pahayag ni BP Sara Duterte. Ito pakinggan natin. Sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Agad pinalaga ng Malacanang. Ayan nga mga kababayan, nga banat ni Auntie Claire kay BP Sara. Sabi niya ganyan ba mag-advise yung vice presidente na kidnapin itong taong to na illegal? Ibig sabihin mga kababayan, alam na pala niyang illegal, ba't nila ibig sabihin illegal yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, kidnapin at dalhin din sa may dahig, Pag sila mga kababayan ang tinitira, galit na galit tong mga to sa Malacanang pero pag sila hindi sila sumusunod sa batas talaga mga kababayan. Dapat si bago niya dahin si Pangulong Duterte doon sa may dahig, dapat nagkaroon ng humarap muna sa hukuman itong si Pangulong Duterte para madepensahan niya yung kanyang sarili bago talagang
bago idalhin sa dahig. Dapat nga hindi na pwede dalhin sa dahig kasi nga hindi na tayo bahagi ng ICC nga, mga kababayan, ano. Kaya sa pahayag nito ni Anti-Clear, mga kababayan, huwag na tayong umasa, no, na mayroong mananagot dito sa may anomalya dito sa may flood control na ito, sa mga nakawang dito sa ating gobyerno. Kasi tila nga talagang wala silang sinseridad na talagang panagutin itong mga sangkot dito sa may anomalya sa may flood control na ito. Ito si Saldico at saka si Martin Romualdez. At alam naman natin ito ay kaalyado ni PBBM, ang ating Pangulo. Kaya nakakalungkot, mga kababayan, talagang hindi matatanggi na talagang pwedeng magalit talaga ang sambayan ng Pilipino dahil nga wala itong ginagawa ang ating gobyerno para panagutin itong mga sangkot nito sa nakawan sa ating gobyerno. At gumawa siya ng ICI, no, yung Independence Commission na kung saan mag-iimbestiga dito sa may flood control na anomalya na to, mga kababayan. Pero maraming nagko-comment, no, na wala ring mangyayari sa may investigasyon ng komisyon na ito kasi nga baka matapos na lang yung termino nito ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang mapapanagot dito sa may mga magnanakaw sa ating gobyerno. Kaya talagang dapat talaga, no, na sinisigaw na nga ng taong bayan dahil po si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat na bumaba na sa kanyang pwesto. Kasi habang ito ay nakaupo sa gobyerno natin, wala tayong aasahan na katarungan, no, hustisya sa mga taong nagnakaw sa ating gaban ng bayan. Kaya ito, mga kababayan, itong araw na to, araw po ng September 21, kung saan ay lalabas yung sambayan Pilipino para maghayag ng kanilang damdamin at isinisigaw, no, ng sambayan ng Pilipino panagutin itong mga korap dito sa ating bansa at bumaba nga itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya to, at mamaya di ko lang alam kung makakapunta ako, no, mamaya sa may itong rally na to, pero pipilitin ko na makapunta at para maging bahagi ako ng isang kasaysayan na pangyayaring event na ito, mga kababayan. Kaya ito, malaya tayong pumunta at magpahayag kung saan man tayong lugar na roon ngayon. Sa mga probinsya man tayo, may mga rally din sa mga lugar na yan upang magpahayag ng ating saloobin sa kung saan para marinig ng mga magnanakaw sa ating gobyerno kung ano ang galit, no? Kung ano nararamdaman ng sambayan ng Pilipino, nararamdaman natin bilang isang Pilipino na galit na tayo, mga kababayan. Dapat nang managot itong mga kapatan dito sa ating gobyerno. Kaya ito, magkakaalaman nitong araw na to, magkakaalaman na kung anong mangyayari, no? Kung ano ba ang magiging reaksyon ng gobyerno sa gawin ng sambayan ng Pilipino at anong magiging reaksyon din ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sana naman wag magkaroon ng matinding kaguluhan, mapayapang rally lang ang kailangan natin at mapababa natin itong Pangulong Bongbong Marcos kasi habang ito'y nakaupo ay wala tayong aasahan na kung saan may resolba itong kabot mga pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Kasi sangkot nga rin ito ang ating presidente, no, na meron siyang state tax na bilyon-bilyong piso na hindi pa rin niya binabayaran ngayon sa ating gobyerno. At yun nga, mismo si Chavit Singson naghapahayag na rin, mga kababayan, na kung saan sa Ilocos Norte ay meron ding flood control doon na kung saan sangkot din ang mga Marcos na ito na kung saan ang kontraktor ay mga diskaya din. Kaya ano pa nga asahan natin, mga kababayan, no? Ano pa nga asahan natin sa gobyerno nito? Kung talagang seryoso itong si Pangulong Bongbong Marcos na talagang gustong panagutin ang mga kapatan sa gobyerno, dapat pabalikin niya sa may Pilipinas itong si Saldico at pakulong itong si Martin Romualdez. Sabi ni Bibi Sara dyan sa may Kongreso. Habang kasi nga talagang positive na, no, at mismo si Bibi Sara binanggit niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang si Martin Romualdez Saldico ay talagang sila nagko-control ng pera ng ating bansa. Kaya yan, at sana matapos na ang paghihirap ng ating bansa, no, at
marisulba na at maparangalanganan at maparusahan itong mga kawatan sa ating gobyerno. Okay, hanggang dito na mga kababayan ang ating update sa araw nito. Kung bago ko lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para maging updated ka sa aking ginagawang upload video. Okay, God bless po.